Breaking news mga kabayan, naku, munti ka nang magkaroon ng World War III dahil sa ginawang paglunsad ng Russia ng attack drone sa airspace ng isang miyembro ng NATO. Poland in-invoke ang NATO Article 4 dahil sa bantang ito, NATO nag-deploy ng F-16, F-35, AWACS at Patriot system upang pabagsakin ang 7 Russian attack drone. Israel nanindigan naman sa ginawa nilang dapat sana'y ginawa ng Qatar sa mga Hamas. Ayon kay Prime Minister Netanyahu, kung hindi kaya ng Qatar at ibang mga bansa na itakwil ang Hamas, Israel ang gagawa nito. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. Qatar, nakanta raw na gumanti sa Israel. Aba, China, nakialam ba? Kinundi na ang ginawa ng Israel. Dapat manalamin muna sila dahil ang ginawa nila sa mga Pilipino sa West Philippine Sea ay sobra pa. Alyansang NATO, ipinakita kung gaano sila kahanda sa anumang banta. Pinabagsak ng magkasamang puwersa ng Poland, Netherlands, Italy at Germany ang halos 7 attack drone na inilunsad ng Russia sa airspace ng Poland. Ang mga nasabing drone ay agad na pinabagsak ng F-16 ng Poland at F-35 ng Netherlands. Kasabay nito nag-deploy din ang Italy ng kanilang AWACS o Airborne Warning and Control System at German Patriot System. Dahil sa mabilis na pag-react ng NATO, lahat ng mga drone ay kanilang nasupil. Napakadelikado ng ginawa ng Russia mga kabayan dahil posibleng ito ang pagmulan ng malawakang digmaan sa Europa at sa ibang panig pa sa mundo kapag patuloy ang agresyon nito sa mga bansang kaanib ng NATO. Agad namang nag-react si President Trump sa kanyang social media and I quote, "Here we go," unquote. Poland agad na in-invoke ang NATO Article 4. Agad na ipinakalat naman ng Poland ang kanilang puwersa sa border nito sa Belarus. Ang Article 4 mga kabayan ay maaring gamitin ng sinumang miyembro ng NATO na nakaramdam ng anumang banta. Sa ilalim ng mga tuntunin nito, ang isang miyembro ng estado ay maaring hilingin ang isang konsultasyon sa North Atlantic Council at sa mga miyembrong bansa upang alamin ang susunod na hakbang ng nasabing alyansa. Huwag naman sanang uminit ang tensyon sa pagitan ng Russia at Poland dahil kapag nagkataon, susunod na dito ang NATO Article 5 na tinatawag nilang the heart and soul of NATO Alliance na ibig sabihin na kapag inatake ang isang miyembro nito, ang lahat ng mga miyembro ay ituturing na pag-atake sa kanilang lahat. Nanindigan ang NATO Secretary na hindi ito isolated cases lamang. Ito ay sinadya ng Russia. Kaya sila ay naghahanda na gawin ang lahat upang bawat miyembro ng NATO ay mapoprotektahan. Last night, numerous drones from Russia violated Polish airspace. Our air defenses were activated and successfully ensured the defense of NATO territory, as they are designed to do. Several allies were involved alongside Poland. This included Polish F-16s, Dutch F-35s, Italian AWACS, NATO multi-role tanker transport and German Patriots. I commend the pilots and all who contributed to this quick and skillful response. The North Atlantic Council met this morning and discussed the situation in light of Poland's request for consultations under Article 4 of the Washington Treaty. Allies expressed solidarity with Poland and denounced Russia's reckless behavior. A full assessment of the incident is ongoing. What is clear is that the violation last night is not an isolated incident. Matapos ang paglunsad ng airstrike ng Israel Air Force sa mga pinagtataguan ng Hamas leader sa Qatar, nagpahayag ang Qatar Prime Minister na nirereserba rito ang kanilang karapatan upang tumugon sa pag-atake ng Israel. Ano kaya ang posibleng gawin ng Qatar mga kabayan? Magsasagawa sila ng counter-attack sa Israel territory. Sino naman ang kanilang target? Kaya ba ng Qatar na makipagdigmaan sa Israel? O gagamit sila ng legal na hakbang upang parusahan o isanksyon ang ekonomiya ng Israel? Nanindigan si Prime Minister Netanyahu na ang kanilang ginawa ay tama. Hindi naman target ng Israel ang Qatar. Nagkataon lang na ang mga leader ng Hamas ay nandoon, kumukubkob sa kanilang bansa. Dagdag pa ni Prime Minister Netanyahu na kung totoong kinikilala ng Qatar ang hustisya, bakit hindi nito pinalayas ang Hamas sa kanilang bansa sa kabila ng mga ginawa nito sa Israel? Kaya't kung hindi kaya ng Qatar, Israel ang gagawa upang mapanagot sa batas ang mga leader ng Hamas. Tomorrow is September 11th. We remember September 11th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery on American soil since the founding of the United States. We also have a September 11th. We remember October 7th. On that day, Islamist terrorists
committed the worst savagery against the Jewish people since the Holocaust. What did America do in the wake of September 11th? It promised to hunt down the terrorists who committed this heinous crime wherever they may be. And it also passed a resolution in the Security Council of the UN 2 weeks later that said governments cannot give harbor to terrorists. Well, yesterday, we acted along those lines. We went after the terrorist masterminds who committed the October 7th massacre. And we did so in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists. It finances Hamas. It gives its terrorist chieftains sumptuous villas. It gives them everything. So we did exactly what America did when it went after the terrorists, the Al-Qaeda terrorists in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. Now the various countries of the world condemn Israel. They should be ashamed of themselves. What did they do after America took out Osama bin Laden? Did they say, oh, what a terrible thing was done to Afghanistan or to Pakistan? No, they applauded. They should applaud Israel for standing up to these same principles and carrying them out. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. Itong China talaga mga kabayan, nakikisawsaw pa. China kinundi na ang ginawa ng Israel sa Qatar. Ayon sa tagapagsalita ng China, sila daw ay nababala sa posibleng masamang idulot ito at mas lalong paglala ng tensyon sa gitnang silangan. Nako China, huwag kayong magkakamaling suportahan ang anumang hakbang ng Hamas at Iran dahil baka kayo ang isunod ng Israel. 进一步紧张升级深感担忧，对有关方面蓄意破坏加沙停火谈判的举动表示不满。 武力换不来中东和平，对话谈判才是根本出路。当前加沙冲突延宕已近2年，中方强烈呼吁有关各方，特别是以色列，为平息战火、重启谈判多做积极努力，而不是相反。以色列空袭卡塔尔首都多哈哈马斯目标的行为，严重侵犯 卡塔尔领土主权和国家安全，加剧地区紧张局势，这同有关域外国家在中东问题上立场长期严重失衡脱不开关系。我们奉劝个别大国以地区和平稳定为重，秉持公正、负责任态度，同国际社会一道，为推动停火止战、缓和地区紧张局势 发挥建设性作用。Laban Pinas